Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan, ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinanap ka nila sa gitna ng hirap, nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak, napapasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan, walang tagumpay na naidulot sa bayan, wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay, mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Kung paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Mula sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan, di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag tulungan ang Siyon, pagkat dumating na ang takdang panahon, mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubos. Mula sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong binamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo sa kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Abay, patapos na po ang working days ng linggong ito. Kamusta naman po ang inyong mga na-accomplish sa patapos ng linggong ito? Kayo po ba ay marami pang energy para magawa at matapos ang inyong mga responsibilidad sa buhay? Alam nyo, minsan ay may nakwentuhan ako na isang kasamahan, kaibigan sa trabaho. Sabi ko, alam mo, busy ka ha, dami mong ginagawa. Alam nyo, kwento niya sa akin at sagot niya, alam mo Father, yung ginagawa ko, kayang-kaya ko pa. Pero minsan yung mga katrabaho ko, konting-konti na lang talaga. No? Kaya, ano nga ba, no? Tanungin natin ang sarili natin, ano nga ba yung mga bagay-bagay sa mga paligid natin, mga tao marahil, na medyo umuubos ng ating lakas, ng ating energy, at minsan ng ating gana sa mga ginagawa natin. Kaya, umaabot tayo sa punto na talagang pinanghihinaan na tayo. Kaya meron tayong salita na, alam mo, mukha ka nang nanghihina. Kahit na ano pang gawin mong
pagpapanggap ko minsan lilitaw at lalabas talaga na ikay napapagod na. Kahit nga ikaw ay sabihin natin nasa bahay na mayroong responsibilidad, yung mga, sabi nga ay housewife, yan daw ang pinakamahirap na trabaho talaga dahil minsan 24/7 talaga. Kaya lahat tayo na mayroong pananagutan, responsibilidad, ay dumarating sa punto na napapagod. Kaya nga magtanong natin ay, anong ginagawa mo? Paano mo hinaharap? Paano mo nilalabanan ang pagod, ang hirap? Napakaganda pong marinig natin mula mismo muli sa bibig ng ating Panginoon. Lumapit kayo sa akin. Kayong mga napapagod, nabibigatan, nahihirapan, napapagal, lumapit kayo sa akin. Kaya nga ito'y magandang paalala sa atin na habang tayo ay dumadami sa ating mga responsibilities, alalahanin, nakakalungkot pag naririnig natin na, ba't hindi ka na nagsisimba? Ang dami kasing ginagawa. Ba't hindi ka na umaattend sa simbahan? Busy kasi. Nako, sana ho, no? Huwag natin palalampasin ang anumang pagkakataon, ang anumang bagay na binibigay sa atin ngayon. Hindi dapat maging hadlang ang kabisihan natin. That is the reality of life. At na dumarating sa punto na tayo nagiging busy. Pero sana, yung ating pagiging busy ay hindi mauwi sa ating pagsisisi. Dahil meron tayong mga nakaligtaan. Meron tayong napabayaan. At isa po sa magiging daan upang maibalik muli ang sarili natin ay ang pagpabalik natin sa Panginoon. The more na marami tayong ginagawa, the more na dapat pinalalakas natin ang ating pananampalataya. The more na marami tayong mga responsibilidad, the more na dinadagdagan natin ang pagdarasal, ang prayer life natin. As I always say, more prayer, more power. Kapag nauubusan ka na ng lakas, kapag nauubusan ka na ng pasensya, ng inspirasyon, keep on praying. Magdasal tayo, magsimba lalo. Huwag mong hayaang mawala ka. Para yung mga ginagawa mo, huwag mawalan ng saysay, ng kahulugan. Kaya sabi sa ating ebanghelyo, pasanin ninyo ang aking pamatok. Lahat daw tayo may pamatok. Yung po sabi sa akin na nabasa, yung pamatok o yung ating tinatawag sa wikang Ingles na may yoke. Take my yoke, sabi sa wikang Ingles. Yung pamatok na sinasabi dito ay yung nilalagay daw po na kahoy dito sa may leeg ng isang hayop na pumapasan ng mga karwahin o may pinapasan ng mga produkto, ng mga bagay. Kaya nga, magandang tignan natin kapag tayo ay merong mga pamatok o mga responsibilidad. Ano ang tingin mo dito? Pabigat o pambuhat? Pabigat ba o pangbuhat? Na yung ating tinatanggap na mga responsibilidad, yung mga gawain na inihahabilin sa atin, paano mo ito tinitignan? Ikaw ba ay pinahihirapan nito? Kaya meron ka nito? O ikaw ay pinatitibay nito? Kaya meron ka nito? Kaya mga kapatid, sa araw na ito, una, ipagkatiwala natin sa Diyos lahat ng mga pagod. Lahat ng uri ng pagod. Saan ka napapagod? Sa pag-iisip, sa pagsasalita, ayaw nilang makinig. Sa pagtulong, nakakapagod din. Pero wag nating kalilimutan, ang anumang gawaing ipinagkakatiwala sa atin, ay sana tignan natin bilang hindi pabigat, kundi pambuhat natin, hindi lang sa sarili natin, kundi sa mga taong umaasa at nagtitiwala sa atin. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming tunay na lakas at pag-asa. Sa mga pagkakataon na kami pinanghihinaan na, napapagod na, nahihirapan na, Ikaw ang nagsabi at nagpaalala sa aming lumapit kami sa iyo. Patawarin niyo po kami kung kami man po ay nakalimot sa paanyayang ito. At Panginoon, ibalik mo po kami. Kung kami man ay nalalayo na, nakakalimot na dahil sa dami, sa bigat, sa laki ng aming mga ginagawa at pananagutan, huwag mo pong hahayaan na tuluyang kaming makalimot. Na sa huli, sa iyo pa rin magmumula ang lahat ng lakas, inspirasyon,
at pag-asa. Panginoong Hesus, nakikiusap kami. Palakasin mo kami. Amen.